Pero laking gulat at pagtataka ko, Sir Seth. Wala akong makita sa likod. May mga streetlights na magkakalayuman ay nakakapagbigay pa rin ng mga liwanag sa daan na yon. Pero ang hindi ko maintindihan ay kapag lumalagpas na ako sa streetlights na nalilingon na ako sa side mirror. Sobrang itim na yung nakikita ko na para bang may nakaharang sa taas nito. Hindi ko alam kung namamaligno lamang ako noon o ano pero nagsimula na akong magdasal. Agad kong kinapkap yung rosaryo na nakasabit sa handle ng motor. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay meron na akong nakitang kasalubong ulit na sasakyan nun. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Lalo na pagtingin ko sa rearview mirror, ay naaaninag ko na rin ang liwanag na dala ng mga poste. Pero makalipas lamang ang ilang minuto pa, pagkalagpas ko na naman sa isang bayan ay bigla na namang umulan. Napamura na ako noon. May naalala pa akong isang waiting shed sa bandang unahan pero siguradong mababasa na ako. Sabi ko, bahala na. Dinaluhon ko na lamang ang lakas ng ulan na yon. At ang kinaganda naman ng waiting shed na ito ay tanaw na tanaw mo ang susunod na barangay. Nakapagitan lamang ang waiting shed at barangay sa isang tulay. Pagkarating ko doon, wala na namang kung sinong sumilong kaya dumiretso na ako ng motor ko paloob dito. Habang nagpapatila, medyo nawala ang kaba ko noon. Nakakakita na ako ng mga bahay na may ilaw. May mga tao sa kabilang tulay na naglalakad. Mga bata. Nakatitig lamang ako doon kaya nagulat ako ng pagharap ko sa kabilang kalsada. Merong nakatayong matandang babae. Nakatitig ito sa akin habang nagpapayong ng malaking dahon ng gabi. Ang unang pagkakaalala ko ay nakatayo lamang siya sa kabila pero lumingat lamang ako saglit. At pagbalik ko ng tingin ko sa kanya, nasa tapat ko na ito. Ilang metro sa labas ng waiting shed. Ngumiti ito at pagkapasok sa waiting shed ay saka na ibinaba ang dahon ng gabi at yung bitbit nitong sako. Hindi niya inaalis ang titig niya sa akin, Sir Seth.